Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning, 28th of January, Monday ho ngayon, Lunes ho ng umaga sa Pilipinas, sa Maynila. Kami ho bumabati sa inyo na magandang umaga kung kayo ho'y nandyan sa ibayong dagat, particular sa US and Canada, gabi ho ngayon sa inyo. At good evening ho sa inyo dyan. Sa ibang mga lugar ho na kung saan marami ho mga Filipino overseas, yung iba naninirahan na sa mga lugar na kung saan nandun ho sila, either mapapanood nyo real time, itong ating programa ngayon, o di naman kaya mamaya ng konti, your time, anywhere, any place, yun hong power ng digital media na kung saan, kung hindi nyo makumpleto, masusundan nyo pa rin, kasi ito ho'y nandito ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, and ganun din ho, real time ho tayo ngayon. And kami ho'y nagpo-broadcast mula ho sa aming tanggapan dito ho sa headquarters ho namin sa BMN, Bitag Multimedia Network, Digital Department. Diretso ang aming transmission. Ito ay fiber optic transmission, diretso sa PTV4, Pambansang Network. And sabay ho yan sa ating YouTube TV, Bitag Official, and our YouTube, ito naman sa ating website, bitagmedia.com, and the Facebook page ho ng Bitag Live. And sa radyo ho, kami pwedeng pakinggan sa pamamagitan ho ng 738 Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Nagkape na ho ba kayo mga boss? Nagkape na ho ba kayo mga boss? Kung sakaling hindi pa, sige, coffee ho muna tayo. Oh yeah. Sa mga dyan ho sa ibang dagat, particular sa Canada and the US, I wouldn't advise you to drink your coffee, especially pag medyo matutulog na ho kayo. Baka hindi ho kayo makatulog dahil dito sa kape. Anyway, eto ho mga boss. Dalawang anggulo ang tinitingnan ho ng ating pamahalaan at mga otoridad sa naganap ng pambobomba ho sa cathedral ng Lady of Mount Carmel sa Jolo, Sulu. Kahapon ho yan, linggo ng umaga. And nakikita naman ho sa balita mga boss, kundi naman nagkalat na ho yan. At 20 kataong namatay at 81 ang sugatan. So pinapasadahan lang ho natin dahil hindi naman ho tayo balita mga bossing. Unang anggulo na tinitingnan ho ng ating mga otoridad at ng ating pamahalaan. Ito raw ho'y may kinalaman sa pagpasa ho ng Bangsa Moro Organic Law, BOL, para sa Autonomous Region of Muslim Mindanao, ARMM. Sundan ho natin ang mga kaganapan. Kung sakaling hindi niyo ho masyado kabisado to, you gotta go back to the events and then titingnan ho natin piece by piece kasi tayo ho'y analysis at hindi ho tayo balita. Kung sa kayo ho'y sumusunod sa amin sa pamamagitan ho ng aming broadcast sa YouTube TV ho natin, Bitag Official, ito ho yung ating analysis na diretso na ho tayo real time sa radio and TV. Ito ho. Nitong Lunes 21 ho ng Enero, inanunsyo ho ng Commission on Elections na mas maraming pumabor sa Bangsamoro Organic Law na nadyari ho yan, napabalita ho yan matapos ang plebisito kamakailan sa Mindanao. Mahigit 1.5 million ang pumabor sa BOL kumpara sa mga kumontra dito sa BOL o Bangsamoro Organic Law na 199,000 lang. So laki ho, no? Linggo ng umaga, kahapon ho to, 27 ng Enero, naganap ho ang pagpapasabog ho sa nasabing Catholic Cathedral and Mount Carmel Cathedral ho yan. Yan ho yung unang anggulo. Okay? May kinalaman sa plebisito, may kinalaman sa BOL. Pangalawang anggulo, kung titingnan ho ng ating mga otoridad, ako na rin ho, titingin ganon. This is our analysis, hindi ho tayo balita. Kung titingnan ho ng mga otoridad at ating pamahalaan, kasama ho yung programa hong Bitag Live, abay, the usual suspect, kung pag-uusapan ho'y paghahasik ng lagim at terorismo, ay walang iba kundi Abu Sayyaf. Yan ho natuturo dyan. Kasi kung sa anggulong ito, ang kanilang motibo, naturalmente, alam niyo naman ho kasi, terror group ho ang Abu Sayyaf. Kaya magkakaroon ho ng takot at pangamba at walang katiyakan sa mga taga Mindanao. Partikular, dito sa naganap ng ito'y pagpasa, ito'y sa plebisito, yun hong BOL. Kaya ito normally sa terrorism, the normal terrorism, talagang gusto ho nilang maghasik ng kaguluhan, lagim, kalituhan, pangamba sa estado ng pag-iisip ng ating mga mamamayan, partikular sa anumang bansa or dito sa Mindanao, at sa Mindanao per se, doon ho sa mga naninirahan doon, gawa nga ho ng gusto nilang walang katiyakan
kung titingnan ho natin ang anggulong terorismo, pananakot. Kasi uulitin ho natin, ang Abu Sayyaf po, nakilala ho sa buong mundo bilang terror group. Sabi rin ho yan ng US. Ngayon, tingnan ho natin itong Bangsamoro Organic Law. Kasi kung kayo hindi masyado updated sa balita, so it's just gonna be another news. Tayo hindi ho tayo 5 Ws and 1 H, or who, or what, which, when, why, and how. Balita ho yan. Tayo ho rito, we do analysis by way of event. Kaya titingnan ho muna natin itong Bangsamoro Organic Law, or BOL, just in case kung hindi nyo masyado, hindi kayo updated, at masyado kayo on the go, gawin ho natin, i-fast track ho natin, na itong Bangsamoro Organic Law, marami hong naniniwala rito, isa ho ako rito, inaasahan tutugon ho sa matagal ng problema sa Mindanao, kung pag-uusapan ay kapayapaan at pag-unlad ng nasabing malaking isla na kilala ang Mindanao. So yan ho, naniniwala ho ako dyan kasi matagal na ho yan . So maraming may mga negatibong pananaw dyan, may positibong pananaw, marami ho kinakailangan rin maging positibo. Now, balikan ho natin, ito hong realidad sa totoong mundong ginagalawan ho natin mga bossing. Ang totoong mundong ginagalawan ho natin mga boss is this: you cannot make everybody happy. Hindi mo pwedeng mapasaya ang lahat sa buong mundong ito. Sa anumang bansa na meron talagang iba na hindi magiging masaya. Yan ang realidad sa mundong ginagalawan ho natin. Kaya kahit na ho sa pamilya, hindi ho magiging masaya dyan. Kaya may lumalabas na black sheep, merong iba dyan, suwail, sa mga kumpanya, tingnan na lang ho natin, hindi ho masaya, kaya kung anong pinagagawa, kaya pagdating sa kanilang trabaho, pasemplang-semplang lang o binabaliwala. Ngayon, kung kayo ho'y titingin sa mundong realidad na ginagalaw, ay yung mga aktwalidad at realidad. Dito ho sa BOL, Bangsamoro Organic Law, may mga negatibong pananaw. Kung pag-uusapan ho, ito ho'y bagay na titingnan ho natin sa kulturang politika or political culture kung tawagin. Ito ho, mga political expert. Sila ho'y may tuturing political expert sa tagal ng panahon, o di naman kaya mga political analyst. Ang hirap lang ho kasi paniwalaan yung mga nasa akademya na puro libro tapos mag-aanalisa, magagawa ho ng kanilang mga kuro-kuro, haka-haka, pauupo na ho sila sa harap ng television, magsasalita na sila dahil mga professor daw sila, mga political experts. Sa bagay, yun naman talaga ang kanilang ginagawa, magbigay ho ng kuro-kuro, magbigay ng pananaw, magbigay ng mga opinion, kaya umuupo sila sa political expert in terms of politics. There's always a science in politics also. So, maging malinaw ho tayo rito. Yung mga eksperto sa politika, kuno, at yung may mga alam kung pag-uusapan ay kuro-kuro at pananaw sa akademya, iba naman yung sa akademya, sa eskwelahan. Pero paborito ho sila tawagan ng media kasi, syempre, academe ho yan, akademya . Pero ang totoong mga political analyst ay yung mga nasa larangan ng politika na matagal na ho sila, panahon pa ni Kopong-Kopong, nandyan pa rin. Isa ho rito, titingnan ho natin. Kung pag-uusapan ho, kultura dito sa Mindanao. Kasi tingnan ho natin yung BOL na may kinalaman doon sa pagpapasabog. Ito ho, tingnan ho natin. Isa ho rito ang pananaw ho ni Juan Ponce Enrile. Matagal na ho ito institusyon na ho ito. Ngayon, ano kanyang pananaw mga boss, Hindi raw ubra ang BOL sa problema dito sa Mindanao kasi kung titingnan mo, may problema rin daw ang Islam sa buong mundo kasama na rito ang Mindanao. Ito ho'y ayon kay Enrile. At hindi raw sapat ang Bangsamoro Organic Law. Bakit? Hindi raw magiging epektibo dahil hindi rin naman nagkakaisa ang mga ito ho'y may pananampalataya pag sumusunod kung Islam pag-uusapan, Islamic faith, ayon ho kay Enrile yan. So, may punto ho siya rito kung titingnan ho natin mga boss. Institusyon na ho ito kung pag-uusapan sa tagal ng panahon sa totoong mundong ginagalaw mga politika kasi syempre, itong sabi niya, sa anumang lipunan,
merong hindi talaga magiging masaya sa anumang positibong hakbang, solusyon o kapakanang isusulong ng gobyerno, kahit sinong gobyerno sa solusyon sa Mindanao. Siya ang may sabi niyan. Ako, sasang-ayon ako. You just can't make everybody happy no matter what the solution would be, good for the welfare, sabihin natin, sa kapakanan ng sinasabing isla. Kasi may mga taong, di ba, talagang hindi magiging masaya. May mga sektor or may mga mangilan-ngilan or may mga iba dyan maghahasik ng lagi, manggugulo at guguluhin dahil hindi sila masaya. Alam mo kuminsan, misery loves company. Ang mga taong mga hindi masaya, naghahanap din ng, kumbaga, ito'y hanap damay ba? Na parang idadamay nila yung mga taong hindi masaya or bad trip. Sila yung mga taong basag trip kung tawagin. Nakaka-relate na ho ba kayo? Walang ginawa kundi basagin ang trip. Kung ang trip ng ating mga mamamayan na magkaroon ng ito'y kapayapaan, solusyon sa pag-unlad sa sinasabing Mindanao, meron namang iba dyan, babasagin ang trip ng mga taong positibo dahil mas gusto nila, trip nila, negatibo, manggulo, maghasik ng lagim. No, nakikita niyo ho ba? Yun ho ang punto ng terorismo ho rito. Ngayon, boss, balikan ho natin so anong kinalaman ho rito sa pagpapasabog? Kung titingnan ho natin sa angulo, kasi let's palawakin pa ho natin, palalimin ho natin, hindi na ho ako nagsisino-sino rito. Sa tagal din ho ng panahon, sa akin hong magiging journalist, sa tagal na rin ho natin ginagawa ang ganito, titingnan mo ho sa mga events, and then makikita mo yung pananaw mga political experts, hindi lang dito sa parte sa Pinas, pati sa buong mundo, kahit na paano, nag-aral naman ho tayo, umabot naman ho tayo ng grade 1, grade 4, section 4, row 4, hindi, piro lang. Nakapag-aral naman ho tayo at nakikita ho natin, kung sense of analysis, kahit sa buong mundo, problema ho talaga itong terror group. At ito hong sa Mindanao, talagang gustong sakupin din ho to ng mga Jemaah Islamiyah, yung mga ISIS, na kalat na ho yan. Alam naman ho natin yan, mga boss. So titingnan ho natin at magkilalaman ho rito. Mantakin nyo linggo. Pupunta ng misa, yung mga pobreng mga sa hulo, tapos pasasabugin mo lang. Anong motibo rito? Anong motibo? Hindi ho, wala lang, katiyakan lang, walang magawa. Hindi, meron ho to Kaya dalawang motibo lang ho, dalawang angle lang titingnan mo. May kinalaman ba to sa sinasabing BOL, Bangsa Moro Organic Law, or ito ba'y paghahasik ng lagim na tinyempo naman ng terror group na ito'y tinitingnan ng mga operatiba, tinitingnan ng mga otoridad, tinitingnan ng mga investigators, tinitingnan din ng palasyo, tinitingnan natin pamahalaan na posible. Right away, the usual suspect ay ang Abu Sayyaf, manggugulo. Kasi parang dumarating positibo yung pagpasa, positibo ang pagboto sa plebisito ng pagpasaho ng Bangsa Moro Organic Law na magiging solusyon, tugon sa sinasabing magiging tugon sa kapayapaan, pag-unlad, progreso, at sinasabing pagsasama ng Muslim at Kristiyano sa nasabing isla. Siyempre mga boss, pag mga ganyan positibo, kahit sino nakaupo, kahit ilagay mo dyan kapatid nating Muslim o Kristiyano, sa pagsasama-sama mo, may hindi sasang-ayon. So, sino hindi sasang-ayon doon? Posible, yung mga hindi gustong BOL. Bakit hindi gusto? Gusto na status quo Ayun, kinundi na rin ho ng MILF. Kinundi na ho nila yung mga gawain ganyan. At ngayon, so far, malay mo, baka magsasabing Abu Sayyaf, kami yan. Wala pa ho tayo, titingnan lang ho natin sa mga susunod ho ng mga araw, kaya tumutok lang ho kayo sa programa ho ng Bitag Live. Ito yung naibang programa na we can do analysis on the basis of development and facts. So, hindi ho tayo nagbibigay ng kuro-kuro lang ho natin dito. Ginagamit ho natin yung pananaw at yung hong pagtingin nitong mga eksperto. Hindi ko na sinama yung ibang mga politiko basta lang makapagsalita na parang may diarrhea sa bibig. Kung minsan makikita mo naman yung mga politiko walang laman ng utak. Basta na lang pag may issue sasakay sa kanilang kabobohan, ay naku, kilala ko dyan. May kilala ako dyan, nalangin ako, kahol ng kahol. Kilala nyo?
So parang hindi pa nagsasalita yan. Tatandaan nyo, sasakay sa issue yan. Sasakay yan, mga politiko, sasakay. Nag-iisip lang kung anong angle ang sasabihin na talagang babasagin ang trip natin. Sino yan? Si Sunny. Kung hindi mo si Sunny, may isa dyan. Risa ang pangalan. Sus, Mario Joseph, isa yung B-O-B-O, B-O-B-O. So, baka may mga sumakay ho ng ibang mga politiko, lalong gugulong issue, lalong hahasik ng lagim at kalituhan, alang katiyakan. Center your focus, doon lang ho sa sinasabing positibo. Kasi sa mundong ito, marami na hong, kumbaga, negatibong mga bagay na nagaganap. May kilala nga ako mga boss na kung minsan ayaw na makinig ng balita at ayaw na magbasa ng balita kasi sinasabi, Ben, anytime you open the newspaper or anytime you look at the news or Tagalog. Sa tuwing bubukas ka ng telebisyon, papanoorin mong mga balita, walang balitang maganda eh. Sa mga news feeds sa social media or sa Google or anything sa digital media ho na mga dyaryo at telebisyon, wala na ho tayong marinig, kundi puro negatibo. Kung lalason ho sa ating isipan. Kaya, hindi ho good vibes eh. Bad vibes. Tapos, bad trip ho eh. Kaya, hindi ho namin sinisirang inyong umaga kasi Lunes ho ngayon. Tayo healthy, yung gusto natin magiging malusog yung ating pagtatalakay na parang balance at para makita nyo ho, kayo na mismo. Kasi ang naman populasyon kapag medyo well-informed and medyo malalim ho sa kanilang pag-aanalisa sa mga bagay sa mundong ito, sa iyong kapaligiran, sa iyong estado ng pamumuhay, sa gobyerno ho natin, pag medyo malalim tayo magtingin, hindi ho yung kung anong napapakinggan, anong napapanood natin, yun agad papasok sa atin. Medyo kunting haluan natin ng pag-aanalisa. Kasi kung minsan, sa buhay ho ng isang individual, depende ho kung paano mo inaanalisa ang estado mo sa pamumuhay. Pag inalalisa mo yan, may kinalaman ka kung kay maunlad o ikay sabihin natin, ay ganun pa rin, or walang pagbabago, or talagang gagawin mo, sisisihin mo ang mundo dahil hindi ka tagumpay. May mga ganung klaseng tao eh. So, there's sense of analysis sa kanilang sarili na kung sila'y successful or failure, kung sila'y tagumpay or sila'y, sabihin natin, loser, nasa state of mind ng tao. Bakit? Nalason siguro sa mga pananaw sa mundo. Kasi maraming mapanlaso ng mga pananaw, mabababaw, gustong maging malalim, pero ang lalim niya, parang lalim ng kalabaw na lumubog sa putik. So, mag-iingat na lang ho kayo sa mga bagay na kung minsan sinusundan nyo. News are news and straight news are straight news, pero pag ang news sinaluan mo ng ewan, na opinion mo, nagpapatawa ka pa, Sus Mario Joseph, magtanim ka lang ng kamote, kumain ka lang ng ewan. Anyway, change topic! Coffee muna ho tayo mga bossing, coffee ho muna tayo. Wake up! Well, Ben Tulfo mga boss, si Bitag ho. Gusto namin sabihin sa inyo na aming action center, aming public service, talagang seryosong public service, action agad. Para doon sa mga taong humihingi ho ng tulong, ang tulong ho na magagawa ho namin sa inyo, kung yun ho mga bagay na pinahihirapan ho kayo ng matanggapan, niloloko kayo, inaabuso kayo, pinagsasamantalahan kayo, ginancho kayo, madali naman ho pumunta sa aming tanggapan. Kami ho ang pambansang sumbungan kung pag-uusapan ho, call to action o public service, iba ho yung brand of public service ho namin. Kilos agad, wala na maraming sat-sat. Mga boss, kaya ito ho ang Bitag Kilos Pronto at Bitag Live Nagsanib Puwersa at Bitag New Generation. Pinakikita ho natin yung mga kabulukan sa ating lipunan na kapag tayo'y abalang-abala sa estado ng ating pamumuhay sa ating pamilya, baka naman doon sa mga pinupuntahan natin, safe ba yan para sa mga kabataan? Yung mga anak nating 18, 15, 14 pupunta, uso pa ba ang fun center? Kuminsan uso pa. Kuminsan tambayan. Alam niyo ho kasi kuminsan may mga mall na pag-iwanan na ng panahon. May mga mall makikita ka na maraming nakasuot ng miniskirt na bibigay ng flyer sa iyo. Hindi mo maintindihan kung flyer yung binibigay o pinakikita yung kanilang mga hita at yung mga legs. Iyon ibang usapan. Tulad ni James, biglang lalabas ang luluwang mata. Tapos yung aking kasama si Jason naman, tululaway. TL. While ngayon, TL, tululaway na. Hindi naman true love eh.
Oy, mag-iingat ho tayo sa ating mga anak. Ako'y naniniwala ho na pag ang anak ho natin di natin ginagabayan, baka ho iba ng gagabay dyan. Baga iba ng mag-aaruga. Iba ng kasing aruga. Eto ho'y sinampulan na ho namin 2009, binalikan ho namin. Hindi ko maintindihan, Ito ho'y pugad ata ng mga ewan. Mga predator kung tawagin. Public service lang ho to. Panoorin mga boss. Taong 2009, naipalabas sa bitag ang episode Mall Predator. Ito ay dahil sa mga reklamo noon na galing sa mga text messages na aming natanggap matapos ang serye ng aming mga surveillance sa Isatan Mall. Agad kumilos ang bitag. Paano raw yung third asset natin na ready? Tatambay ba kayo para naghahanap kayo ng magbibigtuan? Shut up! Sa mga bitag surveillance video, nakita ang mga kilos at galaw ng mga parokyanong mall predator. Tumatambay sa 4th floor ng Isatan. Ang kanilang target, mga kabataang tambay sa loob at labas ng fun center. September 5, 2015. Makalipas ang 6 na taon, binalikan ng bitag surveillance team ang fun center sa Isatan sa 4th floor dahil sa mga text messages at ilang tawag sa telepono. Isinusumbong ang aktibidades sa loob at sa labas ng fun center. Tambayan daw ng mga mall predator. Naghahanap ng aliw sa mga mati-take out ng mga kabataang tambay. Nagsisilbing lungga umano ng mga mall predator ang fun center. Kasagsagan ng kanilang aktibidades ng pamimake up alas 3 ng hapon hanggang gabi. Sa surveillance video na ito, mga kabataang lalaki naglalaro. Kapansin-pansin ng mga mall predator, pakalat-kalat, paikot-ikot kung sino ang kanilang matitipuhan. Sa sumbong sa text, mismong mga predator ang siyang lumalapit sa mga kabataang nakatambay. Kapansin-pansin ng mga kabataang lalaki, napakalat-kalat lang. Makikita ang paglapit ng isang to sa kabataang tambay. Sa laman ng surveillance video ng bitag, nilapitan nito ang isang binatilyo sa pamamagitan ng eye signal o pagkurap ng mata. Dito mag-uumpisa na ang kanilang pag-uusap. Kunting pag-uusap lang at nagkasundo agad, magkasama na ang dalawa palabas. Sa pangalawang araw ng aming surveillance, may inilubog ang bitag na isang actor magsisilbing pick-up boy sa fun center. Ang aming actor na inilubog, agad nilapitan ng isang predator sa Isatan. Pagmasdan maigi ang transaksyon at pakikipagtawaran. 700. 700. Pwede rin ka lahat doon. Mga 350 ganun. Nang kunwaring nagkasundo na sila ng aming undercover, niyaya siya ng predator sumama sa kanyang kondo. Saan ba? Sa Robinson, Galleria pa sa Mega Plaza. Ortigas pa? Ha? Ortigas na? Ortegas yun. Pagkatapos may swimming pool doon. Pwede ka Malayo. maligo. Ha? Layo. Malayo nga Dito lang. lang. Pero, di ba sabi ko, overnight, okay lang, di ba? Hinayaan na ng aming undercover pickup ang predator kung kaya't kusang umalis na ito.
Sunod na nilapitan ng isang mall predator ang bitag undercover pickup number 2. Ha? Hindi. 2 beses pala. 2 beses pala. Yan. Hindi ka babalik dito. Hindi ka masasaya. Ganun ba yun? Dito, nabulgar ang lihim ng isatan sa 4th floor. Ikaw sa Lang kanila? dito, alam ko kung anong klase ng sita. Talaga? Ikaw talaga, hindi ka ba't wala. Mahirap yun, kasi Ganon? Sa pangatlong araw ng aming surveillance, nagpain muli kami ng isang undercover pickup boy. Siniguro namin na ito ay matitipuhan dahil siya ay carefully handpicked ng bitag. Sadyang bagsak presyo ang kanyang serbisyo. 21 po. 21 po. 250 po. 300 po. Sige po. Nang matapos at magkasundo, mabilis na itinaykaw ang aming actor undercover. Ano? Upang mapigilan ang atat na predator, may eksena kaming inihanda. Tinawagan namin ang aming undercover na kunyari may emergency sa kanyang bahay at kailangan niyang umuwi. Ika-4 na araw ng surveillance, nagpakalat na kami ng undercover at tropa ng bitag sa isatan sa 4th floor, magsisilbing advance party. Habang ang pangalawang grupo makikipag-ugnayan sa Bureau of Permits sa Manila City Hall upang may sagawang surprise visit kasama ang kanilang mga inspektor. Ang aming target ang mismong mall administrator ng isatan. Ito ay dahil sa pabalik-balik na kalakaran sa isatan mula 2009 hanggang taong kasalukuyan. We're not discriminative and we do not want na baka sabihin ng third sex sila ang target namin. That's not what it is. We're just saying that they seem to be like a predator. As we speak, paikot-ikot sila sa isatan. Sa 4th floor, where the fun center is. The fun center where the kids would be playing, mga high school, iba siya eh. Hindi yung typical na dadali mo anak mo. Makita mo yaya, makikita mo yung mga bata naglalaro. This one is people na nagpipick up ng mga bata. May mga 14, 15, 16, 17. And sometimes pati na rin yung pinipick up ng mga batang callboy. So now, para sa akin, I come to you. Maybe for the visitation. What we can do is that the amusement center, we could have it inspected. Yes. And also inform the Isitan. Yes. Together with your help. Yes. Maybe if you have pictures. Yes. We were a strict implementation of that scenario within the states. Oh, okay. Okay, sir. Oh. Maraming visible na yung mga police namin. Yes. So I think nag-iba sila ng venue. Yes. Maingat ang bitag sa gagawing operasyong ito. Posibleng magkaroon ng timbrihan. Hindi doon tayo nababahala. Kasi binabantayan ngayon ng mga staff ng bitag, siguraduhin na hindi ito timbre na kung saan yung mga predators at yung mga nangangalakal at tumatangkilik ng anumang kalakal, baka magalisan dahil natimbrehan. Kung sakali may timbrihan man, kung sakali mangyari na nagalisan yung mga lugar at tinaboy ng mga gwardya, o di kaya yung fun center mismo, malalaman natin, alam na natin ang susunod na hakbang. Let's see kung ano mangyayari. Papunta na kami, kasama namin yung mga inspector. Medyo may pagbabago ba kayo nakikita? Ibig sabihin, pantayan mo muna kung ano magiging reaction, kung yan ba'y magpupulasan, kung yan ba'y unti-unti mag-aalisan, kung yan ba'y malilinis.
kung yan ba ay medyo magkakawalaan, kasi kung gano'n, dahil natimbre na namin kung anong location, fund center, sinabi na namin, bantayan mo kung all of a sudden malinis yung lugar. Kasi pag nalinis yung lugar, ibig sabihin may timbre na. So, watch out carefully kung aalis yung mga tao. Ikalat mo yung mga staff natin slowly but surely to monitor and then record kung medyo nag-aalisan kasi natimbre na namin. So baka mamaya nagkatimbrehan na. Baka isang tawag lang dyan kung saan man magagaling ang tawag na sabihin darating yung bitag, mawawala sila agad. You get it? Alright, sige. And then keep me posted. Agad dumiretso ang bitag at mga inspektor ng Bureau of Permits ng Maynila sa 4th floor ng Isatan. Ang mga mall predator patay mali siya. Tuloy lang sa paglalaro sa fun center. Panoorin ang mga sumunod na pangyayari. Ilang saglit lang, isang lalaki ang lumapit sa bitag. Siya daw ang administrator ng Isatan. Sige. Sa admin po ako. Halika, punta ako sa admin. Sa admin ka ba? Oo. Halika sa admin. Halika. Buti, mabuo sa admin ka. Sa tanggapan ni Administrator Eduardo Florencio, ipinakita ng bitag ang mga surveillance video ng mga transaksyon ng mall predator sa loob ng fun center. Katwiran ng manager, nililinis na nila ang fun center at naghihigpit na sila sa mga aktibidades ng mga parokyano. Sa amin ko naman, ang ginagawa ko namin niya pagdating sa ngayon at mga kabataan, lalo na hindi kaya ako may gwardiya, nakipag-coordinate sa amin yung gwardiya doon. Pagdating doon sa mga bagay-bagay na hindi ko karapat-dapat. Una ko yung nakita namin noon dati na inalis namin dyan yung mga pokpok. Yung pokpok ko doon, naging mahigpit ko ngayon na pag-monitor sa kanila. Pag natulugan ko namin, pinalalabas ko namin. Okay. At nang ipinakita namin ang surveillance video, hindi na siya nakahirit pa. Upang matuldukan ang lihim ng Isatan, suhestyon ng bitag Administrator Florencio. Siguro sa loob ng establishmento ng fun center na yan, lagyan mo rito ng monitor para makikita mo 16 screen. At bantayan niyo ho to, maglagay ho kayo ng CCTV, obligahin niyo ho itong may-ari nito. Na isa sa mga kondisyones, kahit nabigyan kayo ng permit ng City Hall, kung hindi kayo susunod sa patakaran ng mall, ang suhestyon ko ho, sa bawat sulok ng mall, merong mga CCTV. Pero siniguro namin na sa susunod may hakbang na kaming nakakasa. Ito'y pagsasagawa ng sting operation kasama ang mga operatiba na isa-isang papainan ng mga predator ng mga pick-up upang ma-take out. Subalit, nakahanda ang mga operatiba. Hakutin ang mga ito isa-isa sa van diretso sa presinto for booking and checking in sa selda. Hindi pa ho kayo nakikialam mga boss, ano? Itong sasabihin na ho namin kung kayo ho'y nanunood dyan sa Isatan. Sino hong nagmamayari ng mall dyan, kung sino man ho yung administrator, umayos kayo, Isa pa, iba na naman yung estilo namin. Matagal na ho ito, paulit-ulit na lang Ngayon, lumabas na rin ho sa ibang mga network yan, hindi talaga matinag-tinag. Ano ho bang sitwasyon kung bakit ang mga mall binibisita ho talaga ng mga ewan? Kasi nakikita ho nilang kahinaan, nakikita ho nila yung mga bagay na kung minsan walang pakialam. Hindi lang kahinaan, as in bulag, pipi at bingi. Kaya ito hong aking sinasabi sa mga magulang. Alamin niyo ho kung tumatambay ang anak ninyo dyan sa Isatan, kay babae yan, kay lalaki. Nako sis, pinamumugaran na ho siya ng ewan. So ngayon, para sa amin ho, sasabihin na lang ho namin, kung maaari mga boss, anak ninyo bantayan niyo. Okay?
Mga boss, by the way, nasa balita ho ngayon to. Ang Pilipinas ho at ibang mga bansa, kinakailangan ho talaga paghandaan ho itong pandemic or ito ho yung paglaganap ho ng hindi naman ho nakakahawa etong sakit na to. Ano ho itong sakit na itong hindi nakakahawa na kinakailangan bantayan? Sabi ho ng World Health Organization, ang hindi nakakahawa ay nakakatakot. Alam niyo ba bakit? Kasi sa kinakain ho yan sa dugo na ho yan Diabetes and hypertension and high heart disease. Arami ho na bibiktima rito pag medyo kayo nagiging thunder na. Thunder. Teka muna. Ibig sabihin, pag ikay tumatanda na, lalo-lalo na pag pumasok ka na ng 50. Meron nga iba dyan, bata pa, wala pang 50, ika-ika na si James at saka si Jonathan at saka si Jason. Makakilala ko ho ito kunyari, parang feeling na ho nila na bata pa ho sila. Kuminsan, kayo ho, mga boss, ang diabetes ho, ito ho medyo marami hong namamatay dito at heart disease. Ang may sabi ho niyan, World Health Organization, kung kayo ho, kuminsan busy na, hindi nyo na nakikita ang kinakain ninyo. Hindi na ho kayo nag-i-ersisyo. Hindi na ho tamang pahinga ninyo. So, ang inyong lifestyle, wala na ho talaga. Trabaho para yumaman pagkatapos, Sus Mariosep, sobrang kayod, diretso sa libingan. Ay, importante ho kasi, pag kayo nakaupo sa mesa, tingnan nyo ho ang kinakain ninyo. May sobrang tamis na ata yan. Medyo matataba, maalat. Naku, patay kang bata ka. Ngayon, ito ho Kasi yung iba na lang nagugulat na meron na pala silang diabetes. Kaya every year magpasuri sa doktor, pa-check nyo ho, para makikita nyo agad. Kasi magugulat na lang iba, tapos mamaya nagkakaroon ng diabetic stroke. Iba naman ho yan Sa bansang Pilipinas sabi ho ng World Health Organization, sa bansang Pilipinas, kinakailangan daw maghanda ho tayo para maisip yung paghahanda niyan, maging aware ho tayo sa mga kinakain natin, sa lifestyle ho natin. Nakakaawa ho talaga pag sasabihin ho natin yung iba nagtatrabaho sa call center. Sila ho kasi masyadong busy, lalo na panggabi, tapos gigising, tapos uuwi na, kakain sa mga fast food, kung ano-ano mga kakain, tapos matutulog na, gigising, yosi, toma. Tapos gimmick, trabaho, puyat, gising, toma. Tapos kakain sa labas kung ano-ano, hindi nitingnan, parang wala kung there no tomorrow. Tapos sila ho yung mga una, hindi lang ho sinasabing diabetes kasi pansinin niyo kung saan ho yung sinasabi mga call centers, nandoon ho yung mga eateries, nandoon yung mga fast food, nandoon ho yung parang yung usok, parang mga pugon. Pagkatapos pagka alis sa trabaho, mag-good time, totoma pa. Wala nang pahinga. Yun ho, nagpapano. Tapos makikita mo, grabe na. Ito ho yung mga sinasabi rin ho ng... gusto ko sana sabihin ho ng Department of Health para naman maging proactive yung mga kabataan ho natin. Maalagaan ho natin. Yung iba ho kasi, 21 ba? First job ho nila. Tumatagal na sa call center na hindi na ho nakikita ang katotohanan. Kaya nagtatabaan. So, hindi lang ho dyan. Abay, naku, tapos mamamaga ka na parang akala mo lumulobo kang plastic balloon. Yung mga pisngi mo. Kumusta ka ba, Jason, dyan? Nawawalan liig. Baka tumingin ho kayo sa salamin. Baka yung niyo, water retention na ho yan. Para kayong Japanese doll na para kayong balloon na nilagyan ng mata, tenga, tapos tapos nawawala ng Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Parang itlog ka na, lagyan ka lang ng kamay at paa. Ayun na ho yun di ba? Mag-iingat ho, pinapagaan lang ho natin kasi daw ito ho, yung cause daw ho ng karamihan na namamatay, komplikasyon, diabetes. Bakit ho tayo nagsasalita? Balita ho to hindi ako balita ho, hindi namin kayo tinatakot. Ang nagsabi ho yan, World Health Organization, partikular ang bansang Pilipinas, ang dami hong fast food, tayo hong bansa na kung saan, lakad ka lang ho sa kalye na wala na ho, magpapatayan ng mga kainan dyan. Hindi pa makontento, may mga food court pa, may mga pati yung mga lalagyan ng mga, mga container van, ginawang fast. Paano ka kakain dyan sa mga lugar na yun? Baka hindi na, pag nag-ihi, nagpupunta ng CR, hindi na naghuhugas mga yan. Yummy. Anyway, mga boss, ang sinasabi lang ho natin, safety ho to Let's keep it there na medyo tayo ho'y safe. Proper diet,
Ito huy talagang pagkain ng tama, gulay at mga... Hindi ako nagtuturo, hindi ako si doktor ha. Bossing. Si Ben Tulfo, nagsasabi lang ho rito. O, yung mga maaalat, o yung yosi-yosi dyan. Ako, Mariosep naman, pugo ng bibig. Tapos pag kumain, ay nako Mariosep. O, mag-iingat ho kayo. O, by the way, binabati ho natin yung mga kaibigan ho natin sa Commission on Elections doon sa gun ban section. Ang dami ho nila, ano? Ako'y binabati ho namin kay mga bossing, mga kachokaran natin dyan. Sila ho'y nanonood ho sa atin dito sa ating programang Bitag Live. Bibigyan ko ho sila ng pansin at talagang papasadahan ko sila kasi mga kachokaran. Siyempre, mga boss, pag sinabing gun ban exemption, hindi naman ako magpapahuli dyan. Ay, hindi ko na kailangan magpa-exempt ng gun ban na yan kasi unang-una, may mga security group ho kami at yung, may naka-assign ho sa amin talagang hindi ho sa dahil duwag tayo, kaya ko naman maglagat na mag-isa eh. Eh, problema lang ho kasi, pag may gun ban, doon ho lumalabas yung mga siraulo. Kaya binabati ho natin itong mga tropa ho ng COMELEC Gun Ban Committee, mga talagang Bitag Live followers, si John Prospero, si Miguel Espina, si Erwin Robles, si Jalmil Cabreros, si Luis Raimundo, si PJ Basig, si Virgilio Calunad, Pearly Atilano, si Ara Dungo, Luster Rio Malos, and then si Emeline Cortez, si Vanessa Morante, Janica Oriola, Rachel Sebastian at Joel Cruz. Yan ho yung mga kachokaran na talagang salamat nga pala dun sa pag-process nyo ng mga papers ho namin for exemption for our security and our grupo ho ng mga naka-assign ho sa amin. Kasi ho, kami ho sumusunod sa batas. Thank you ho sa inyo. And at the same time, sana tumutok lang ho kayo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala ho sa amin. Public service naman ho tayo mga bossing. Ako ho'y naniniwala na kung maaari, kung kayo nag-iisip na pumunta ho ng iba yung dagat, kung maiwasin nyo ho pagpupunta maging DH sa Saudi, wag na ho ano. Lagi ho namin sinasabi sa inyo, para sa kumpleto ho na gusto nyo mapanood na parang marami hong palabas. Kung gusto nyo parang ala Netflix ang dating ho, ano? Yung law enforcement, public service, call to action, crime and investigation, features, and many more, news and analysis, dito sa aming Bitag Official, Bitag YouTube TV. Marami ho dyan, marami ho nagsasabi na napupuyat daw ho sila. Isa ho sa mga nagte-trending ngayon, nasa trending ho kaming videos ho namin sa YouTube trending, ay yun ho pinalabas ho namin kanina. Ito naman ho, medyo ipilabas ho natin to para makita nyo ho, ano, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Panoorin nyo ho to, ano? Ay para nang sa ganun, kung nag-iisip po kayo mag-DH, alam ko naman mahirap ang bansa natin, may iba nagtatagumpay, pero karamihan ho na nadadali ho rito eh. Eto, panoorin nyo. Kung maaari po, huwag na silang pumunta doon. Hindi po tao ang tingin sa mga Pilipina na DH. Hayop po ang tingin nila doon. Wala po mabait sa kanila. Lahat po nananakit. Ang laki po ng pangarap ko nung umalis ako eh. Para sa mga anak ko makatapos ng pag-aaral, nauwi lang po sa ganitong trahedya. Ang ganda po ako ito. Sobrang sakit ang tiyan ko nang gawa ko ng gamot. Nang bilis saglit na galit yung ako ko. Kamamtap ko niya ako. Sa iyo, Mrs., narinig mo kaninang anak mo. Masakit yun para makita ang anak mo nagmamakaawa, wala kang magagawa bilang ina. Siya'y nakikita ko rin, para sa akin hindi rin maganda ang dating. Gagawa rin kami ng paraan. Itong gusto kong malaman mo. Kausap natin yung OWA. Yung OWA, sisilipin ho mismo kung saan yung employer nito, kung saan nagtatrabaho. Makikipagtulungan ng OWA sa pamamagitan ng polo officer na para silipin. Yan ang utos ng ating presidenteng si Digong, President Duterte. Lahat ng mga Pinoy, pag ganyan, kinakailangan malaman agad, masilip nang mabawasan yung pagmamalupit. At pagkatapos, kung kinakailangan, ilipat sila sa shelter. Merong counterpart dito, Philippine Recruitment Agency, dapat managot.
Kami naman ang bahala. Pagsisipain namin ang mga pintuan nila, pati mga patadyakan din namin ng lalamunan. Kung kinakailan, papatay lang kami ng camera. Kasama ang mga operatiba, kasama ang POEA, at patawag sila. Kasi kung hindi, ang kanilang lisensya, taga nyo sa bato, hindi sila makakaulit. Yan ang pangako namin sa inyo. Okay? Hindi kami yung puro sat-sat lang. Sisiguraduhin namin hanggat sa makauwi. Yes, sir. Alright? Salamat po, sir. Ma'am, kaya kami pumunta dito, ma'am, just to make sure, kasi lumapit yung pamilya sa amin. Okay? So, just to make sure, ma'am, na ma-actionan na sana. Kung talagang concern kayo, no, hindi na magpas ng isang buwan. Ang amin sana, maganda si mother, o yung pamilya, sa amin po pumunta. Kasi ayaw po namin ng maraming September pa, anak niya na dalawa. Pabalik-balik na dito, nag-aaral pa ang mga bata. Totoo na po tayo pamilya dito. Ito, pumunta. Saka yung mga anak niya. September pa, ma'am. So, ganito na lang po, ma'am, as early as possible, uwi po yung anak niyo. Okay. Ano po? Nung Sabadong gabi po, may tumawag na sa mga amo ko na taga-uwa. Binugbog na ako ng babae. Tapos kinuha lahat cellphone ko, pati pera. Tapos yung mga gamit ko, hindi lahat pinadala. Hanggang ngayon, pinaiwan nila. Simula nung magkasakit ako, kahit isang pirasong gamot di ako nabigyan. Sa loob ng isang taon, nagkatrangkaso ako. Nahulog ako sa hagdan ng bahay ng kapatid ng amo ko. Tapos yung nagtaisuka ako na hindi ako binigyan kahit isang piraso ng gamot. Lumapit na yung anak ko, yung mga kapatid ko sa agency, hindi naman kumikilo. September pa ako nagpapasaklolo eh. Kaya naisipan ko na magpatulong na sa bitag para ma-save na ako doon. Masayang-masaya dahil nakauwi ako ng buhay. Kasi nung Sabado, hindi ko alam na kung makakauwi pa ako ng buhay. Kasi binugbog talaga ako ng asawa ng amo ko, yung babae. Ang laki po ng pangarap ko nung umalis ako eh. Para sa mga anak ko makatapos ng pag-aaral, nauwi lang po sa ganitong trahedya. Gusto ko na pong umuwi nun eh. Kaso lang, kailangan ko rin magtiis para sa mga anak ko. Kasi kung hindi naman ako magtitiis, paano lang yung mga anak ko. Pero sa ngayon po, talagang hindi ko na kaya yung pananakit at pagmamaltrato nila sa akin. Kung maaari po, huwag na silang pumunta doon. Hindi po tao ang tingin sa mga Pilipina na DH. Hayop po ang tingin nila doon. Wala po mabait sa kanila. Lahat po nananakit. Magsilbi sana ang babala itong palabas ho namin na ito. Ano? Kung gusto nyo panoorin uli yan, pwede ho kayo pumasok sa aming YouTube TV, sa Bitag Official sa YouTube. Panoorin ho lahat yung mga palabas ho namin, mga call to actions. Isa ho to na pinalabas ho namin para nang sa ganon, nasa sa inyo ng desisyon kung tutuloy pa kayo o hindi. Mahirap ho kasi na pag nandoon na kayo, papalalapit kayo sa amin, hindi ho kami magsasawang tutulong kapag medyo kayo makikipagsapalaran. Pero mas magandang nalalaman ninyo base doon sa mga naranasan ng mga pobreng mga OFW tulad nila. Meron ho kasing ibang mga public service program na ayaw na tumulong kasi ang titigas daw ng ulo na mga Pilipinay natin, mga DH. Ako, kung titingnan nyo, may ibang nagiging successful. Nakakatagpo ng mga titinong amo na hindi mababantot, mamaanghit ng mga Arabo. Merong iba talagang pagmalas mo, iba'y demonyo. Kapareho nun. Uuwi na lang. Nagbiban pa ng alaala, binugbog pa. Ay, nako. So, ganito. Kaya para sa amin ho, ano, pinalabas na ho namin yan. Public service lang ho yan. At isa ho to sa mga saysay na kung bakit may palabas ng Bitag Live. Kami ho yung pambansang sumbungan, nag-iisang pambansang sumbungan.
Pag sinabi ho namin, pababalikin ho namin yan. Wala hong drama, wala hong ek-ek. Diretso, bahala na ho kayo. Para dyan, may mapupulot ho kayong aral at babala na rin. Kami ho magpapasalamat ho sa inyo, sa inyong pagtutok ho, pagtitiwala at pagsusubaybay sa programa ho ng Bitag Live. Araw-araw ugaliin ho na kami ho'y kabahagi ng inyong umaga. Kung kayo ho'y nasa ibaing dagat, maging kabahagi ho kami bago ho kayo matulog. Depende ho na time zone ho ninyo dyan. Sa anumang lugar na kung saan may mga Filipinos, more than, ako ho'y siguro updated na, I don't know, that 11 million Filipinos worldwide in 2012 ba ho yan. For now, dami na ho siguro ng mga ibang mga Filipino na sumusubaybay sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV, Bitag Official. Sa aming Bitag Official, kami ho'y nag-iisang pambansang sumbungan. Papanood ho kami, eksklusibo lamang sa PTV at papakinggan sa Radyo Pilipinas 738. See you tomorrow. Adios!